Magandang araw! Alas 4 pa nga lang ng umaga ay gising na nga itong aking asawa para nga mag-igib ng tubig doon sa kabilang bahay. Dahil kahapon nga ay hindi siya nakapag-igib ng tubig kaya maaga siyang gumising ngayon. Maaga nga din yung pasok niya sa trabaho kaya naligo na nga rin siya diretsyo. Malayo nga yung iniigiban nitong aking asawa at doon pa nga sa kabilang bahay. Dahil sabi ko nga sa inyo ay mahirap nga talaga dito yung tubig sa may sa amin. Lalong-lalo na ngayong tag-init abay pahirapan talaga sa tubig. Nagsisiubasa na nga rin yung mga tubig sa balon at marami na nga rin nag-aaway dahil nga sa tubig. Lahat naman tayo ay nangangailangan ng tubig ngunit hindi na dapat umabot pa sa nag-aaway-away na nga. Ng mga oras nga na ito ay nagbubunot nga kami dito ng mga damo sa may likod ng bahay namin. Kasama ko dito yung isa kong anak na si Harrison dahil yung kuya niya nga ay nandoon sa kabilang bahay at sumama sa kanyang papa at nagpaiwan na nga lang doon sa kanyang mga tita. Tumulong nga rin dito sa akin si Harrison sa pagbubunot ng damo ngunit dahil nga sa bata siya ay mas madami pa nga yung kanyang paglalaro kaysa nga sa pagtulong sa akin sa pagbubunot nitong mga damo. Madami-dami nga rin itong aalisin kong damo dahil matagal-tagal na nga rin simula nung pag-aalis nga namin dito ng damo ni na Kuya Sean. Habang nagbubunot nga ako dyan ng damo itong si Harrison ay tinawag nga ako at picturean ko nga daw siya. Pero hindi niya alam ay binibidyoan ko na siya ng mga oras na yan. At tingnan nyo nga naman ay hindi nga umaalis. Tanghali na nga rin at gutom na nga kami nitong si Harrison kaya kumain na nga rin kami dyan. Ulam ko nga ngayon ay yung ulam namin kagabi at si Harrison nga ay printuhan ko na nga lang ng itlog. Inisang dilis nga pala itong ulam ko at nilagyan ko nga ng sili kaya hindi nga makakain itong si Harrison. At nakapagligo na nga rin kami ng mga oras na yan bago ko nga kumain. Pagkatapos namin kumain dalawa ni Harrison ay pinakain ko na nga rin itong alaga naming aso na si Strong. Si Kuya Sean nga yung nagpangalan dito sa alaga naming aso. Hindi ko nga alam kung bakit nga Strong yung kanyang pinangalan dito sa aso namin. Dahil napagod sa kakalaro nga itong si Harrison ay nakatulog nga din agad nitong tanghali. At may nagtinda nga pala ditong maruya kaya ayan ay bumili nga ako para nga may merienda itong anak ko mamayang pagising niya. Kahit nga kakakain ko lang ng mga oras na yan ay hindi ko nga napigil yung sarili ko na tikman nga itong maruya. Tamang-tama ay parang dessert ko na nga rin sa sobrang tamis nga nitong maruya na kinakain ko. Di naman halata na sarap nga yung kain ko dyan ng maruya dahil nga sa sunod na subo ko. Kaubos nga ako dyan ng 2 peraso at mayat maya nga and dumating na nga rin itong si Kuya Sean at hinatid ng kanyang lolo at lola. Nakita niya nga yung binili kong maruya kaya ayan ay for the kain na nga itong person. Kinakausap ko nga pala siya dyan ng mga oras na yan at kinakamusta ko nga kung ano mga ginawa niya doon sa kabilang bahay. Nanood lang daw naman siya ng TV at pinagamit pa nga daw siya ng cellphone ng kanyang lola at tita. Hindi ko na nga rin pinapagamit ng cellphone itong 2 kong anak dahil bukod sa hindi nga pwede ay masisira pa nga yung kanilang mata. Lalo na't sobrang bata pa nga nila pero pag naandoon nga sila sa kabila ay hindi nga sila matiis ng kanilang lola at tita at pinapagamit pa rin ng cellphone kahit konting oras lang. Hapon na rin ang mga oras na yan kaya nagwalis na nga rin ako dyan sa labas ng aming bahay. Pagkatapos ko nga magwalis ay nagsaing na nga rin ako at maaga nga ako nagsaing ngayon para mamaya pagdating ng aking asawa ay magluluto na nga lang ng ulam. At habang nagsasaing nga ako dyan at wala pa yung aking asawa ay ako na ngayon nagpakain dito sa mga alaga niyang manok. At dahil nga may 2 anak akong lalaking pasaway ay tingnan nyo nga naman yung ginagawa habang kumakain yung mga manok. Dumating na nga itong aking asawa galing nga sa trabaho pero dumaan nga ulit siya doon sa kabilang bahay para nga mag-igib ng tubig. Konti nga lang yung inigib niya kaninang madaling araw kaya hayan and nag-igib nga ulit siya ngayong hapon. Kahit nga pagod galing sa trabaho itong aking asawa ay nag-igib pa rin ng tubig dahil nga kung hindi ay wala nga kaming gagamiting tubig. At itong ang 2 kong anak ay nakaabang na nga dito sa kanilang papa. Ibabalik nga nitong aking asawa itong hiniram niyang tricycle doon sa kanyang magulang. Kaya nakaabang na nga itong 2 kong anak dahil alam ko nga nasasama nga ito papunta nga doon sa kabilang bahay. Humihiram nga kami ng tricycle dahil hindi nga kakayanin kung motor nga yung gagamitin sa pag-iigib. At para madami rin yung malagyang tubig. Pagkatapos nga mailagay ng aking asawa lahat ng tubig ay tinimplahan ko na nga siya dyan ng Milo. Ngunit hindi nga siya dyan yung uminom kundi itong nga ang 2 kong anak. At ang kinain na nga lang ng aking asawa ay yung 2 perasong maruya na tira nitong 2 kong anak. Bumili nga ng kalahating manok itong aking asawa dahil gusto niya daw kumain ng pritong manok. May sobra siguro sa kanyang budget kaya siya nakabili nitong kalahating manok. Dahil bihirang-bihira lang talaga kami makakain ng ganitong ulam dahil nga sa binabudget nga namin yung pera. At bukod sa binabudget nga namin yung pera ay mahal nga din talaga yung kilo nitong manok. Lahat na nga ng bilihin ngayon ay pamahal na nga ng pamahal. Ikaw na lang siguro yung hindi minamahal. Charot! Gulay at isda nga yung lagi nga naming
inuulam, ngunit kahit nga isda ay mahal na nga rin. Kaya kung wala kang tanim na mga gulay-gulay ay hindi ka nga rin talaga makakatipid dahil puro nga bili. Nung maialis ko nga yung mga tira-tirang balahibo dito sa manok ay hayan nga ipinarapiraso ko na nga rin dyan. Pagkatapos kong maipiraso ay minarinate ko lang dito sa suwa tsaka sa oyster. At nilagyan ko na nga rin ng durog na paminta at pagkatapos nga ay nilamas-lamas ko na nga rin dyan. At habang binababad ko nga doon yung manok ay nagpainit na nga din ako dito ng mantika sa kawali. At dahil mainit na nga yung mantika ay pinagiling-giling ko na nga rin dito yung manok sa harina. At pagkatapos ay pinaswimming ko na nga rin dito sa kumukulong mantika. Mga ilang oras nga ay binaliktad ko na nga rin para yung sa kabila naman yung maluto. At pagkatapos ng mahabang oras ay hayan nga iluto na nga rin itong pritong manok. At habang naghuhugas nga dyan ng kamay yung aking asawa, ito naman dala kong anak ay todo pa-cute naman dito sa camera. At mga ilang oras ay nagdasal na nga rin kami para makapag-umpisa na nga rin kaming kumain dahil gutom na nga rin kami ng mga oras na yan. At habang binubuksan ko nga itong magiging sausawan nitong pritong manok ay itong si Harrison na hindi na nga makapaghintay at kumuha na nga rin itong manok. At nag-umpisa ng kainin kahit wala pang kanin. Kapag ganito yung ulam ay talagang maganang-magana nga itong kumain na dalawa kong anak. At pati na nga rin itong aking asawa kaya tingnan nyo nga naman layer-layer na nga yung kanyang bilbil. Maganda na nga rin na ganyan ang kanyang katawan dahil magabigat nga rin ang kanyang trabaho. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pa-follow, like, and share na din po ako ng ating video at ng aming page. At hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa panunood.